May the words of the Holy Gospel wash away our sins. Amen. Have you heard the song, The Will of the Wind? Yes. Ano ngayon? The will of the wind. Will of the wind would mean the will of God in our lives. If you are really into you're willing to do the will of God, it is in your mind, it is in your heart that you want to do the will of God, that is like born in the Spirit, born from above. Your thoughts, your feelings, your desire. Because we believe that we have also our own will, right? Do you agree? When I was in college, then I feel I was in like yung crossing. Lord, where am I to go? Mag-aasawa? Magkakaroon ng pamilya? Binata ba? Or celibate? Or pagpapari? So with my little understanding of vocation, so dahil nung kinausap ko si Lord, hindi naman sumagot. Sumagot ba sa inyo? Anong boses niya? So, I felt na, parang may sabi, mag-roll ka ng 4 na tawag ng buhay. And then, I was inspired to say the Holy Rosary first, with crossed arms, to know really the will of God for me. Because I have a question, why I have this kind of attitude that I feel so happy when I go to Mass. I did that from first year high school, going up to college days, literally daily. I do not know, I cannot remember if I have absented once. It was the joy that I felt that moved me every day to go to Mass every day. Peace, masaya lang. Yun pala ay isang gabay na ni Lord to do His will. And then, nadagdagan, si Inay ay miyembro ng Virgin of the Village, Birhen ng Barangay. So, nililipat si Mother Mary from one house to another nightly. So, ako yung pumalit sa kanya. And then, noong ako'y nasa peak na anong gusto mo na klaseng buhay isa sa buhay ko. Kasi ang plano ko, mag-asawa, 3 asawa, 1 anak. Walang magreklamo. Reklamo naman kayo dyan. Oo. Ganun, pamilya. No? 3 anak, 1 asawa, simpleng buhay, ganun. But I question God, why did you allow me to go to Mass every day? Why did you allow me to say the Holy Rosary every day? Why did you allow me to take care of the young people in the charismatic community? I was the coordinator. It's a big question. Baka mayroon kang plano. May plano din ako. Kung magawa ko ang plano ko, masaya ako. Kasi gusto ko yun. Nagawa eh. Pero kung ang plano mo, ang magawa ko, mas masaya ako. Baka yung plano ko, hindi plano mo. Please help me. Walang ang sagot eh. Kaya nagrulyo ko ng 4 na tawag ng buhay. Then after the rosary, I prayed over. Lord, kung anong makukuha ko dito, yan ang susundin ko.
Kung pag-aasawa, mag-asawa agad kahit walang girlfriend. Walang girlfriend eh. Pure as. Ngayon, nung nakuha ko, alam nyo, magmamadre ka. Wala namang madre, no? I took celibacy. I got celibacy. Di nagre-reflect na naman ako, ano bang celibacy? So, yung dictionary, a person who is a bachelor, not married. Mayroon tatlo eh. Pari, brother, at saka yung single. Diba? Sa labas lang. Ganon. Brother sa loob ng kumbento, pero hindi naman pari, brother lang. Pero single blessedness would mean, yan, sa bahay ka lang, simba, trabaho, ganon. Sabi ko, kung ayaw mo po akong magkakaroon ng pamilya at asawa, papaano na lang ang mga na-crush sa akin? For your eyes only na lang, Lord. Anyway, sabi ko kay Lord, kung yan ang plano mo, mas mabuti pang magpapari upang makapaglingkod ng lubusan. Kung brother lang, kasakristan ka lang ng pari. Kung single, simbahan, trabaho, bahay, ganun lang, limitado. Subukan ko po. Baka gusto mong magpapari ako. And indeed, here I am at your front. See, knowing the will of God is to just submit. Total surrender. Huwag ka lang talagang magpasya sa sarili mo. Just play your life with God, then He will lead you the way. Tanungin niyo siya, anong gusto mo sa buhay ko? Bakit ginawa mo ako? And one thing here is trying to, like yung tinatawag na getting yourself to be renewed every day of your life. Renewal is more on taking away some spirits that have been attached to your soul. When I was in high school, naranasan ko yung Life in the Spirit seminar. Itong mga charismatic, mahilig sa magbabasa ng Bible. So after the seminar, iyak ganyan. I received the gift of tongue, yung tinatawag na, yung gift na naranasan ng mga apostles in Acts chapter 2, 1-4. Marami kami. Anyway, may explanation yan eh. So, I keep reading the Bible. I encountered Matthew chapter 5:22. Thou shalt not say fool to your brethren, for your soul is in danger in the fires of hell. Nagsasalita ko, bulang. Expression ba? Siyempre kung expression man yan, di kung magalit ka, yun din. Hindi ba yun din magagamit mo? But when I encounter that, naku, nandito pala yun. I stop. So natanggal yun. Ito ang mga espiritu na hindi mo nagagamitin. Pareho lang yan. Grupo kayo. Yung, alam niyo yung na OP ka? OP. Anong OP? Out of place. Wala ka ba? Hindi ka pinansin, hindi ka na kinausap, hindi ka palang sila lang, tapos ikaw dyan, naghihintay kung kausapin ka. O hindi, anong gagawin mo? Alis na nga dito. Wala tayong, dito? Wala tayong friends. Ganyan din ang mga spirits. If you don't use them anymore, yan, di ka na nagmumura. Sabihin ng mapagmurang espiritu, anong gagawin ko dito? Hindi naman ako yung ginagamit. Nakuha nyo? Espiritong magalitin. Mga espiritu ito na gusto ni Lord, born from above, is taking away of the spirits attached to your soul. Kasi kung ikaw ay aakyat na, kasi patay ka na, dala-dala mo sila, you will pass through the fire of love. And any spirits that have been attached to your soul that is not of love will be purged. Your soul will be purified, and it is really painful. Parang isang kamay na tatanggalin, naka-attach sa iyong katawan. Napakasakit.
Kaya buhay pa tayo, you have a chance to purge yourself. Ang gagawin mo lang, know the spirits that have been attached to your soul that are not of heaven. Head, judgmental ka, negative thinking, bastos yung mga pag-iisip, grabe ka maghusga, those are spirits. Amen? Don't judge and you will not be judged. Sa mata. O mag-isa ka lang, kakahawa ka ng cellphone, tapos may wifi, tapos mga bastos na ang pinanood mo. Spirit of lust. Ganon. Tenga, marites, chismis, ganyan. Mga espiritu. O kung ikaw naman ay drug addict, ganon-ganon ka rin ang shabu. Espiritu din yan, no? Espiritu din yan. Sa bibig, mapagmura, insultador, sinungaling, yan, mataas ang tuno, grabing pagmataas, ganyan. When you pass through that fire of love, ay nako, sisigaw ka. Dahil that is purification. Sa puso mo, no? Ang design ni Lord sa puso natin, Holy Spirit lang, no? Holy Spirit. What is Holy Spirit? The Spirit of God, the Spirit of love. Yan. So baka mayroon ka diyang kagalit, tampo, inggit, sama ng loob, ganyan. Ayaw ni Lord na masasaktan ka pagdating ng araw. Kaya sabi niya, be born in the Spirit. Meaning, allow the Holy Spirit to reign in your life. Maghari nawa ang banal na Espiritu. Dahil itong Espiritong ito ang bumuhay kay Lord after 3 days. Amen? Kaya very important na alagaan niyo ang Espiritong ito. So, born from above is when you keep thinking things in heaven. Yan, love, mercy, forgiveness, pagkamapagbigay, ganyan, while waiting for your schedule to depart. We are approaching on that place, so sana gagawa ka ng mga bagay na nararapat doon. Amen po? So, Jesus is reminding us, are you with Him? What are the spirits in your life na hindi sa Kanya? Cleanse, purify by your own will. Salita ngayon, tagapaghusga in the next life. Sinong salita? Jesus. Sometimes we are touched. Na-touch ako noon na, tumama sa akin na, nayanig ako doon na, parang alam ni Father ang buhay ko, hindi naman kami kilala. Parang ganun. So it's the Word reminding you. That Word in the next life becomes your chance. Yung iba, tinakwil. Ano lang yun? Ganito, ganyan. Yung iba naman ay talagang repentant. No? Sorry, Lord. Sorry, Lord. Nahuli mo ako ngayon na. Ganito, ganyan. The Word of God is like a mirror. It will allow you to see your soul. Ano ang meron ka na hindi dapat mong dalhin sa kabila? Naway open tayo sa salita ng Diyos. Amen? Are you open to the Word of God? Are you really willing to be holy, to become saint, to become part of heaven? Huwag kayong mahiya na gusto kong maging banal, gusto kong maging santo. Huwag lang siguro yung naka-record sa Vatican. Baka yun ang iniisip mo. Kasi ang ibig sabihin na, I want to be holy, I want to become pure, I want to become saint. Meaning, gusto mong pumasok sa langit. Huwag yung ilista-lista pa yung pangalan mo doon. Ano ba? Huwag na ganon. So, ang pagsisikapan lang na ito yung born from above, guided by the Spirit. Ito, natouch talaga ito sa salita ni Lord na you do not know where it comes from or it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang prinsipyo ko bilang pari,
Dahil nagpapari nga eh. This is really my principle. Walang tanggihan. Kung may tawag ang mga tao para sa akin bilang pari, walang tanggihan. Kaya yung first year ko na pari, ako 23 years na ngayon pari, ang feeling ko, walang pagbabago. The desire to move on and preach and proclaim and serve the Lord, walang pagbabago. Kasi hindi ko sinasaktan yung Holy Spirit na nagdadala ng mga tao na, sige, puntahan mo yan. Hindi talaga yan tatanggi kahit anong paglilingkod. So itong mga pagkakataon na we refuse God, it will decline, it will lower down yung tinatawag nating gana sa Diyos. Kaya minsan, napapagod na akong magrosaryo, nawala na yung lasa, parang ayaw ko nang magsimba. Ano nangyari sa akin? Yan. Ephesians chapter 4, verse 29 to 30. Sabi doon, don't grieve the Holy Spirit. It is the mark of your salvation. Ito palang Espiritu Santo, minsan nasasaktan. Yung mawalan ka na ng gana, na ano siya, parang nasaktan. Lalong-lalo na mga salitang hindi magaganda. So very important na knowing these spirits in our soul so that while we are still alive, we can strive to cleanse, to make pure our souls before departure. Amen po. Walang baggages. Magaan. Bye-bye. Mauna ko sa inyo. Susunod din kayo. Ganyan. Hindi ka magsasabi, yung lupa ko, o yung pera ko. Mga baggages yun eh. So, born from above is a person who is so obedient to the Word of God. Magaan. No, hindi siya mahirap dalhin. So in your life as a Christian, ano kaya ang mga napapansin yung mga hindi panlangit na mga espiritu nandyan sa buhay niyo? Kung ikaw ba ay mag-isa, anong ginawa mo? Are you doing pure things or lustful or dirty things? Kasi ikaw lang mag-isa, hindi ka nahuli, blah, blah, blah. Ganon ba? Thomas was caught in the act. Kung mahipo ko lang ang mga butas sa kanyang kamay at sa gilid, hindi ako maniniwala. Parang ganon. He doesn't know na sa harapan lang si Lord sa kanya. Every time we do something, we are doing it in front of God. Do not make some fool thought na walang nakahuli sa akin, walang nakakita sa akin. It's not true. It is a deception of the evil spirit. Kitang-kita tayo ni Lord. Hebrews chapter 4, verse 13. We will present an accountability of our life. We will stand before God, for nothing has been hidden in the eyes of God.